Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries mula January 12 to 18, 2025? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo, baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipika po ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka liman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Hindi na ako sanay magbasa ng may kodigo. Pero kailangan mag-aral. Ganun talaga ang buhay. Minsan nakakalimot. Kaya kailangan mag-aral na mag-aral. Anyways, ang bida natin ay babae. In a relationship. Pero hindi kasal. Wala rin anak. Pero dalawa pala yung court cards natin. So, ito pa oh. Kalimutan nyo yung sinabi kong description. Gagawin ko na lang lahat silang energy. Ang dating kasi may someone. May someone na hindi mo masabi kung seryoso ba o hindi. Sa topic ng romance, hindi mo maintindihan kung mahal o hindi, kung may gusto o wala. Ngayon, sabihin natin in a relationship at ganun yung nafe-feel ng iba sa inyo dun sa partner nila. So, ang tatama nito ay in a relationship. Muna, sa unang senaryo. So, ang dating, di naman sila basta-basta magi-give up sa partner nila na parang feeling nila hindi seryoso o cold. Ganun ang dating. Naging cold. Di naman sila basta-basta aalis sa sitwasyon. Itatry pa nila somehow intindihin kung bakit gano'n. Anong nangyari? Bakit bigla na lang gano'n kinikilos ng partner? Ngayon, kung crush, hindi nila nga maintindihan kung type ba sila o hindi. Parang binibigyan sila ng mixed signals. So, dahil doon, may insecure yung iba. Baka nga mapag-desisyon na lang na wag na kausapin yung tao kasi hindi nila maintindihan nga eh. Natatakot silang umasa sa wala. So, gano'n. Baka sila na mismo ang kusang lumayo dun sa someone na nagkakagusto sa kanila o crush din nila. So, whether kayo mismo to, ito yung person nyo. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo i-fit sa inyo. Pwede rin naman to tumama sa someone na malapit sa inyo, itong buong reading. Kung di man tumama sa inyo. Ngayon, kuha tayo na ibang senaryo dito.
So, ano meron dito? Strengths, Pentacles, ito, Eight of Cups, at Three of Swords. Pero baliktad naman. Yun ang maganda. So, ang dating, may healing eh. Magkakaroon na ng acceptance dito. Na life is hard. Kaya mag-walk away. So, sa madaling salita, may pag-move on na maaaring mangyari. Dahil hahanapin na ng iba sa inyo. Finally, healing. At i-release na ang something na toxic. O nagkukos ng problem sa iba sa inyo. So, tungkol saan kaya to? Tungkol sa lalaki na code. Magkarugtong yata sila lahat, no? Kanina ko sinasabing cold. Pero this time, kasi kanina dalawa yung scenario. Sa crush, di ba? Crush at in a relationship. Mukhang tatama to dun sa in a relationship. Ay, teka. Hanapin ng healing. Well, ang dating kasi, kung tatama to dun sa kaninang reading na may in a relationship na cold yung partner, di ba? Bibigyan pa nila ng chance. Mag-observe pa muna sila. Tapos pag continuous na same result, walang nangyayari pagbabago kahit effortan nila. O kahit i-confront, walang improvement. Ang dating sila na kusang aalis. Iiwan nila yung partner nila. Kaya pala may healing dito. Recovery, release. Iiwan na nga itong taong cold. So probably, babae yung tatamaan ng reading na to at yung cold na tao ay lalaki. Ngayon, ito yung possible partner ng Aries sa kwento na to. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero ito yung partner. Leo. Ano to magjowa lang sila, hindi sila kasal. Wala ring anak. Pwedeng live-in, pero wala ngang anak. Hindi kasal. So, yung partner, Leo, Aquarius, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ngayon, ano pa bang makuha dito? Ito hindi ko masyadong nagamit eh. Kasi, dun sa series ko ng bi-weekly, tinamad na ako. So, gamitin na rin natin dito. Para ma-expose naman ang beauty ng card na to. Paborito ko to eh. Kaya lang, masyadong maraming aaralin dahil dito tao. Maraming inaaral na meaning. Anyways, ito prediction to. Pag ganito ay tsura. Kaya lang, mermaid natin, baliktad. Pero, mas maganda kung nakabaliktad siya. Ang dating kasi, ito kasi nag-surrender na lang siya eh. So kung i-view natin, ito yung dagat, di ba?
ano na lang siya, nagtuloy-tuloy na lang pababa. So, para siyang na-dead na mermaid. Sugatan pa siya dito. Parang nag-surrender na lang siya sa buhay niya o come what may, kung may tutulong sa kanya o wala. Ayun, tuloy-tuloy na lang ang pagbaba niya, ganun. Parang nag-give up na siya. Pero kung ganito, hindi niya hayaan na matapos na lang ang buhay niya ng ganun-ganun na lang. So, hindi siya susuko, sa madaling salita. Pipilitin niyang bumangon, o maghiganti, o lumaban, o makabangon mula sa paghihirap. So, anong nalaman itong prediction? Ito, may tayo, bolang kristal, para itong clairvoyance, pero overall, card yan ng psychic ability. So, ang dating sa akin, either kayo mismo to, na mapipredict nyo sarili nyo, o someone na mahalaga sa inyo. Mapipredict nyo ang tungkol dito. Pero tungkol saan nga kaya to? Clear natin. Hindi pagsuko, di ba? Lalaban na. Babangon mula sa freedom to. So, ibig sabihin, kakawala na siya. Lalaban na nga. Kakawala mula sa mga problema niya sa buhay. Mga insecurities, instability, procrastination, o poverty. So, ano pa? O tungkol sa miscommunication. So, sabihin natin may nang-aapi sa iba sa inyo, binubuli sila. Lalaban na. Kakawala sila sa ganung situation at pagtatanggol nila ang sarili nila mula sa miscommunication o tungkol sa gossip o i-redeem nila ang sarili nila mula sa may specific na tawag dun slander o libel, yung false accusation. So, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi mukhang mapapanaginipan ng iba sa inyo o sasagi sa isip nyo, ewan ko. Pero parang mapipredict nyo ang tungkol dito. So again, whether kayo mismo to na lalaban sa nangapi o may someone na malapit sa inyo na inaapi. Mapapanaginipan nyo na o mapavibe nyo na yung person nyo ay finally pagtatanggol niya ang sarili niya. O may tutulong para makaalis sa ganong sitwasyon. Sabihin natin poverty, o money problems, o anything na may kinalaman sa instability, uncertainty. So, dito sa isang deck,
Ano pang masasabi nito? The Bridge. Uy, great fortune, oh. Coffee? End of the journey. Diyos ko po. Ano yan? Well, case to case basis. Sabihin natin sinuwerte yung iba sa inyo. Alam nila sinuwerte sila. Edi, mag-end na yan kasi wala namang forever. Ngayon, kung minalas naman sila, mag-end na yon at doon darating ang great fortune, blessing, prosperity. Hmm, ano to? Well, sa case na to, matotoxic kayo. May someone na may posisyon, o mayaman, na pwedeng magpatoxic sa buhay ng iba sa inyo. O pwede rin ganito. May aagaw ng posisyon. Kasi, robbery, loss. So again, may stress kayo sa someone na may posisyon o mayaman o makapangyarihan. Official person in authority and public authority. So, police, nasa gobyerno, sundalo. Alam niyo sa sarili niyo, wala kayong laban. Yun yung someone na magpapastress sa iba sa inyo. Ngayon, paano natin gagawing positive to? Mm, mm, So, ang dating sa akin sa week na to, mababawasan ang katoksikan nyo mula sa abuse, control issues, manipulation in general. Kung ganyan yung nararanasan o mararanasan, may improvement in a way na mababawasan. Sabi natin may bullying na nangyayari, hindi nyo makikita o hindi nyo makakasalamuha masyado itong bully sa loob ng 2 weeks. 2 weeks. Hindi na pala to by weekly. Weekly. Sa loob ng week na to, tatlo pala to. So, last na tong deck na to. Doon na tayo sa last na yung spread na to sa deck na to. Dahil may last deck pa tayo. So, sa case na to, garden gathering together. Snake. Crystal. Ito, kasi psychic ability to. May psychic na naman tayo dito. Psychic senses o senses. Na parang mababibe nyo na may makakasalumuha kayo na fake sa inyo. O sabihin natin, may mga kaibigan kayong regularly nakakasama. Kaibigan, katrabaho. Basta group of people kasi itong garden. So yung card ng gathering. So, social circle, ganun. Mababibe nyo na may snake doon. So, pag-ahas ay literal na
hindi mapagkakatiwalaan. Parang mababibe nyo na kung sino yung umaahas sa inyo o fake friend o hidden enemy. Yan, okay? Ito yung intuition card natin. Ito ang last deck. Itong masasabi nito. Kakaroon kayo ng energy na maglinis. Sa week na to. Ng sarili, ng kapaligiran, o ng mga kaibigan. Magkakaroon kayo ng energy na mag-unfollow siguro ng friend list. Kasi, baka doon na yon. Habang tinitignan nyo yung friend list nyo, mababibe nyo mismo na, ito fake na tao to. O, ayoko sa taong to. I-unfriend nyo yun. Ay, bablock. So, habang tumitingin kayo ng friend list nyo, mababibe nyo kung sino dyan yung ahas. Ganyan. Pwedeng ganun. So, again, may chance na maglinis kayo ng paligid, katawan, o ng mga tao sa buhay nyo. Either i-unfollow o i-unfollow o i-block o block. Continuance o tranquility. So, asahan natin ang continuation ng peace of mind. Siguro dahil nga makukuha nyo na finally yung peace of mind sa pamamagitan ng paglilinis nga ng gamit, ng environment, o ng friend list, o ng literal na tao sa buhay nyo. Kasi tingin nyo ay toxic. So, sa madaling salita, magtatapon kayo nang hindi nyo na kailangan sa week na to. Kakaroon kayo ng drive na maglinis. Let's spread na to. Oh, courage. Memory. So ang dating sa akin, may mga painful memories na ayaw nyo na balikan o maalala. Pero for some reason, ibabalik ulit yung mga alaala ng universe. Para kayo na mismo ang mag-solve ng mga problemang tinakbuhan nyo, ganyan. So, sa madaling salita, something or someone from the past ay maaaring magbalik. Ngayon, tinakbuhan nyo yung mga yon, hindi nyo hinarap. Para bang magkakaroon na kayo ng courage na harapin na ang dapat harapin, ganun. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.